Nagagalit po ang Diyos. Namamalo po yan. Namamalo po ang Diyos. Pag binasa niyo po ang Hebrews chapter 12, makikita niyo po doon na dinidisiplina ng Diyos yung kanyang mga anak. It is right to preach about God's wrath. Tama bang ipangaral po ang galit ng Diyos? Amen. Kinakailangan po, sapagkat ito po ay pagpapaalala sa atin upang sa ganon ay malaman natin na ang Diyos po ay nagagalit. Hindi lamang po basta nagagalit kung pagbabasehan po natin yung mga nagdaang panahon from Genesis. Pinarusahan ng Diyos ang tao dahil sa matinding kasalanan. Is it right to warn people to flee a burning building? At ito po ang kinakailangan. Kung meron mga gusali na nasusunog, na kung saan napakataas nito, at kung ang sunog po ay nandoon sa kalagitnaan ng building, maaaring maraming maaksidente, mamatay dahil sila po yung may ipit. At kinakailangan na tayo po ay magbigay ng babala kung napansin natin na meron ng malakas na usok na lumalabas sa mga gusali or even sa mga katabing bahay natin. Upang yung mga taong naroon ay hindi sila mapahamak, hindi sila maaksidente. Madalas yung mga nasusunugan, makikita po natin na meron pong mga naiiwang mahal sa buhay na hindi na nakalabas ng kanilang tahanan. It is right to point out the warning signs of a deadly disease. Katulad po ng nangyari sa panahon natin ngayon, itong deadly disease na naranasan natin ay kauna-unahang pangyayari sa buong mundo sa buhay po ng sangkatauhan. At ito po nga tinatawag na COVID-19 na marami po ang namatay sa buong mundo. And number 3, we are obligated to warn people about the danger. Kinakailangan daw po na magbigay ng babala tungkol sa mga totoong panganib. Nakikita po natin, nararanasan natin, even sa labas ng tahanan, yung panganib ay hindi po alintana ng marami. Tingnan na lamang natin yung mga lansangan, makikita natin yung mga bata, takbuhan ng takbuhan, daanan ng mga sasakyan. Nakikipagpatintero. At kapag na-aksidente, nasagi ang mga magulang, galit na galit. Normally, ganun po talaga mararamdaman. Pero, ang mga magulang ay dapat, number 1, na siyang protector ng kanilang mga anak. Ang lansangan po ay hindi po ay palaruan ng mga bata. Delikado po ang lansangan. At nasa pananagutan po natin bilang mga magulang kung ano man yung mangyari sa ating mga anak. At kawawa naman yung mga driver na wala namang kinalaman, biglang tumawid yung bata o yung anak. At talagang walang protection din yung driver. Diretso agad sa kulungan. Kaya po dapat bigyan natin ng babala ang sino man upang hindi maranasan yung mga ganitong pangyayari. What can we know about the wrath of God? Ano ba daw po ang maaari nating malaman tungkol sa poot ng Diyos? Kinakailangan po nating maunawaan ang poot ng Diyos na Roman number 2, God inflicts His wrath in different ways. Yung ipinararanas ng Diyos ang kanyang poot sa iba't ibang paraan. The wrath of God is real. Totoo po. Yung galit, yung poot ng Diyos ay tunay. The Bible declares that the wrath of God is real. Makikita po natin sa iba't ibang pangyayari, sa iba't ibang pagkakataon, even sa panahon ni Noah, na yung mga tao noon dahil sa kasamaan na naghari sa buhay ng maraming tao sa pangunguna kung saan nagsimula sa pagkahulog sa kasalanan ng mga unang tao. Ang sabi po doon,
nilipon ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng tubig. Pero ang sabi din naman sa 1 John chapter 4 verse 16, God is love. Ang Diyos naman ay pag-ibig eh. Yun po ang ginagawang reason ng iba na sa kasandaling sila'y gumawa ng kasalanan, magkasala, di bali naman ang Diyos naman handang magpatawad. Ang Diyos naman laging handang ibigay sa atin o igawad sa atin yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Pero hindi po ito dapat inaabuso even yung 1 John 1:9. Hindi baling magkasala ako, meron namang 1 John 1:9. Pag ginawa ko to, mamaya lang babalik ako 1 John 1:9. Tandaan po natin si Haring David ay nagkasala at pinaglaruan niya ang salita ng Diyos. Yun po ay babala ni Propetas Nathan nung siya po ay mahulog sa kasalanan. But God is also God of justice. Ang Diyos po, bukod sa Diyos ng pag-ibig, ay Diyos din po siya ng katarungan. In Psalms 89 verse 14, righteousness and justice are the foundation of God's throne. Yung pong kanyang trono, yung kaharian ng Diyos, ay pundasyon nito ay ang righteousness and justice. Kaya po ang Diyos din po ay makatarungan. Na sa sandaling tayo po ay magkasala at hindi tayo nag-repent, kinakailangan din kung katulad